Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, malaking bahagi ng Metro Manila lubog sa baha. Ilang residente stranded. 8 katao nasawi sa landslide at pagkalunod ayon sa NDRRMC. At profile at skills matching isinasagawa ng DOLE para sa mga apektado ng Pogo ban. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, lubog sa baha ang malaking bahagi ng Metro Manila at ibang bahagi ng bansa dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng hanging habagat na pinalakas pa ng bagyong Karina. Sa West Riverside sa San Francisco del Monte sa Quezon City, inabot na sa ikalawang palapag ang baha dahil sa mabilis na pag-apaw ng kalapit na ilog. Sa G. Araneta Avenue sa parehong lungsod, stranded ang ilang pasahero ng bus dahil sa lampas tao na baha. Nagmistulang dagat na rin ang Marikina River ngayong araw na umabot na sa Marikina Port. Nagdeklara na rin ng forced evacuation sa mga residente na malapit sa ilog. Sa Maynila naman, nagpalutang-lutang na rin ang mga sasakyang nagtangkang dumaan sa Vito Cruz at Taft Avenue. Hindi rin madaraanan ng sasakyan ng EDSA Balintawak at EDSA Muñoz mula pa kaninang umaga. Hindi bababa sa 8 katao ang iniulat na nasawi dulot ng landslide at pagkalunod dahil sa walang tigil na pag-ulan sa malaking parte ng bansa. Sa situation briefing na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw, iniulat ni Office of the Civil Defense Director Cesar Idio na mula sa Zamboanga City, Bukidnon, Butuan at Maguindanao ang mga nasawing biktima ng kalamidad. Iniulat din ng OCD na umabot na sa 9.70 million pesos ang pinsala sa agrikultura habang 700,000 pesos naman ang initial na damage sa infrastruktura. Inatasan naman ni Pangulong Marcos ang mga local government units na bantayang maigi ang mga komunidad na malapit sa dams. Nagpreposisyon na rin ang gobyerno ng 2.88 billion pesos na halaga ng tulong at nasa 4,000 personnel na ang standby for search, rescue and retrieval operations. Nagsasagawa ng profiling o skills matching ang Department of Labor and Employment o DOLE para sa mga empleyado mawawalan ng trabaho dahil sa pagbaban ng Pogo. Sa Post-SONA Forum ngayong araw, sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na target ng DOLE na matapos ang profiling sa mga ito sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Magkakaroon din ng job matching sa mga apektadong manggagawa para matiyak na fit pa rin sa kanilang ibibigay na bagong trabaho, pati na rin ang kanilang sasahuri. Ayon sa kalihim, naglalaro sa 15,000 ang bilang ng mga mawawalan ng trabaho, ngunit posible pa itong madagdagan lalo pat hindi patukoy ang bilang ng mga Pogo workers. Para sa Kidlat News Update, Renzel Lenon nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.